Grabe, ang layo pala talaga nito. Pero ang ganda rin, tahimik. Ariel! Finally! Akala ko na wala ka na sa daan. Uy, Karina! Long time no see. Ano, kumusta ka na? Eto ayos lang, probinsyana pa rin. Tagal mong di bumalik dito buti di ka naligaw. Ang dami pa namang liko ng daan dito ngayon. Ay nako, as in. Nasa bundok na yata ako kanina. Tapos biglang may shortcut ulit. Pero worth it naman. Ang presko ng hangin dito. Nasanay ka kasi sa usok ng Maynila. Dito, puro nature. Pero heads up madilim dito pag gabi. Wala pa rin ganong poste. Bro, Ariel ba? Ako pala si Eric, photographer ng team. Ako magdo-document ng buong mission. Nice to meet you, pare. Buti may kasama tayong artist. Sayang to kung hindi makukuhanan. Oo, actually, matagal ko rin inabangan ang ganito dito sa baryo natin. Hindi ko na kasi maalala kung kailan huling nagkaroon ng medical mission dito eh. Talaga? Ganun na katagal? Akala ko regular tong ginagawa rito. Wala eh. Kulang sa budget, kulang sa volunteers. Yung iba, takot din pumunta sa mga ganitong lugar. Akala nila delikado. O kaya wala naman daw makikinabang. Sayang. Ang dami nating kababayan na napag-iiwanan. Kaya nga kahit short notice, tinanggap ko to. Gusto ko lang makatulong kahit konti. Astig ka rin bro ha. Halatang hindi ka lang basta doktor para sa sweldo, no? Well, hindi naman masamang kumita. Pero mas fulfilling pa rin pag alam mong may nabago kang buhay. Kahit simpleng gamutan lang. Oo nga. Kaya ako rin gusto kong i-document lahat ng to. Para makita rin ng mga nasa lungsod na hindi lang puro beach ang probinsya. May mga kwento rin dito. May totoong buhay na kailangan ding mapakinggan. Tama. Sana nga magka-impact yung project mo. Sa totoo lang, dito ako lumaki sa Bicol pero after elementary, lumipat na rin kami ng family ko sa Maynila. Pero kumpara sa dati ang laki na ng ipinagbago rito. Ay oo. Ibang hangin dito. Tsaka may mga kwento-kwento rin na, ewan, parang urban legend. Pero alam mo yun, yung tipong kwento na paggabi mo lang maririnig, Kwento na parang tulad nung kay Lourdes, yung albularya rito. Hoy, ano ba yan, Eric? Kararating lang ni Ariel, tinatakot mo naman. Mamaya, muro niya sa medical mission Sinasabi ko lang naman eh. Hay nako, Ariel. Huwag mo seryosohin to si Eric Mahilig lang talaga siya sa mga urban legend. Totoo naman kasi. Lahat nga ng mga dumadayo rito, may nararamdaman din. Eric, wala ka namang pruweba. Kung malakas ang loob mo, ba't di mo pasukin ang kubo ni Lourdes? Pag nakabalik ka pa, ibig sabihin, mali ang hinala mo. Kung hindi, sakala ako maniniwala sa mga haka-haka mo. O, see? Hindi mo kaya tumahimik ka dyan. At ikaw naman, Ariel, huwag ka may stress sa mga sinasabi ni Eric. Since we'll start setting up tomorrow, tonight, pahinga ka na muna, okay? Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Ariel. Hindi ko totoong pangalan. Isa po akong doktor sa Maynila at maswerteng nakasama sa isang medical outreach sa bayan ng Naga. Ang ibabahagi ko po ngayon ay nito lamang nangyari sa akin. Sa katunayan po ay kababalik ko lamang dito sa Maynila. Kaya't sariwa pa sa isip ko ang lahat ng nangyari. Bagamat iisa ang layunin ko sa lugar na yun, ang magbigay ng libreng gamot at check-up sa mga kababayan, napunta rin ako sa isang sitwasyon na akala ko itatapos ng aking buhay. Ito po ay nang maungkat ko ang kaugnayan ng mapang-akit na albularya sa lahat ng mga nawawalang lalaki sa kanilang baryo. Isa ito sa mga karanasang gusto kong ibahagi sa inyo. Kung paano ako muntikan ng mahumaling sa isang babaeng inakit ako sa pamamagitan ng kanyang banayad na haplos. Pagdating namin sa isang lumang vacation house na pagmamayari ni Kapitana Gina, sinalubong kami ni Aling Sela, ang matandang tagapag-alaga ng bahay. Mababang boses, mabagal kumilos, pero tila may laman ang bawat galaw at salita. Pag dumilim na iho, huwag ka nang maglalakad mag-isa. Hindi ka kilala sa baryo namin.
Kaya mas mabuting dumito ka lang sa silid mo tuwing gabi. Opo. Salamat po, Aling Sela. Tamo? Pati si Aling Sela, pinag-iingat ka. Nay, di ba totoo ang mga usapan dito na may nawawalang mga binatang lalaki tuwing gabi? Ewan ko ba kung anong hangin ang bumabalot sa baryong to tuwing gabi. Basta't simula nang lumipat si Lourdes sa dulo ng kalsada, iba ng pakiramdam ko eh. Lourdes? Sino ho yun? Ganyan talaga si Aling Sela. Maraming kwento. Huwag mo na lang masyadong isipin. Kunwari, nakikinig ka na lang. Wait, parang good content para sa vlog ko to, no? Alamat ng Baryo Naga. Baka warning din yan sa atin. Di natin alam kung totoo o hindi. Pero mas mabuti nang nag-iingat. Pumasok na kami sa bahay. Luma na ito pero malinis. Amoy kahoy at yerong nabasa ng ulan. May kung ano lamig sa loob kahit walang bukas na bintana. Mag-ingat ka, iho. Kung may kailangan ka, tawagan mo na lang ako. Nasa ibabaw ng mesa ang mga contact numbers. Opo, salamat po. Tumalikod si Aling Sela at iniwan akong may tanong sa isipan. May laman ang bawat salitang binitawan niya. Parang may nais ipahiwatig na hindi masabi ng diretsyo. Paglingon ko, nakita kong nakatitig si Karina sa akin. Para bang may gusto rin siyang sabihin pero pinipigilan. Ariel, pag may gusto kang puntahan, tawagan mo lang ako ha. Kahit nakakahaka lang yung mga naririnig mo, mas maganda na rin yung nag-iingat. Akala ko ba hindi ka naniniwala? Sabihin na nating naniniwala ako. Pero ayokong umastang takot. Dahil pakiramdam ko lalo lang lalalang sitwasyon. Kinabukasan, sinag ng araw ang gumising sa akin. Ang katahimikan ng baryo ay tila mapanlin lang. Payapa sa labas, pero may kung anong kaba sa hangin. Ariel, gising ka na? Ready na kami ni Eric. Magsiset up na raw sa covered court. Oo. Saglit lang. Magbibihis lang ako. Pagdating ko sa barangay court, halos nandoon na lahat ng mga volunteer. May mga mesang nakaayos, stethoscope, thermometer at mga gamot na nakahanay. Ang mga residente naman sunod-sunod nang dumarating. Ngunit kumpara sa inaasahan ko, hindi kami masyadong dinagsa ng tao. Parang gusto pa yatang sunduin ng buong baryo para pumunta dito, bro, ha? Sa tagal nang walang medical assistance sa lugar na to, mukhang wala pa rin interesado. Sanay ang bayan na to sa albularyo, tapal-tapal lang. Huwag kayong umasang dadagsang tao rito. O siya, mamaya na chika. Tutulong na muna ako sa pag-aayos ng pila ha, Ariel? Sige, Karina. Ikaw na rin bahala sa mga gamot. And Eric, bahala ka na sa documentation. Copy. Isa-isang lumapit ang mga pasyente. Bata, matanda, babae at lalaki. Karamihan, simpleng sipon, ubo o pananakit ng katawan. Pero sa bawat pasyente na lalaki, nararamdaman ko ang kakaibang pagod sa kanilang mukha. May mga matang namumugto, parang ilang araw nang hindi nakatulog ng maayos. Okay po, kuya. Relax lang, ha? Ipit ko lang tong BP cuff. Deep breath. Okay, good. Noel po ang pangalan ko, Doc. Lagi po akong pagod. Kahit bagong gising, parang tinakbo ko ang buong palengke. Tapos minsan, nananaginip ako ng kung ano-ano. Ilang araw mo na bang nararamdaman yan, Kuya Noel? Mga 4 na araw na po. Pero simula nung nagpunta ako kay Lourdes para magpagamot, parang lalong sumama ang aking pakiramdam.
Napalingon ako kay Karina, naabala sa pamimigay ng gamot. Mabilis ang kilos niya, pero pansin ko ang panay rin ang sulep niya sa pila ng mga pasyenteng tila may hinahanap. Halos lahat ng binibigyan ko ng gamot, lalaki at parehong sintomas. Mahina ang katawan, bangungot, hindi makatulog. Ariel, hindi to normal. Napansin ko nga at halos lahat sila. Sinasabing galing sila kay Lourdes. Pare, tignan mo to. Ilan sa kanila ay pinsan o kaanap? Lahat. Once or twice nang nagpagamot kay Lourdes. Isang matanda nga kanina, umiiyak pa habang kinikwento yung panaginip niya. May naramdaman akong malamig na hangin habang nag-uusap kami. Napatingin ako sa dulo ng pila. Doon nakita ko ang isang babae. Nakasuot ito ng puting damit, nakatayo sa lilim ng puno. Walang imik, pero nakatitig sa direksyon namin. Diretso sa akin. Siya ba si Lourdes? Oo, siya nga. Oy, huwag ka magpapadala sa ganda niya, Ariel ha. Mag-iingat ka sa babaeng yan. Sinundan ko siya ng tingin. Isang iglap na wala siya sa paningin ko. Napabuntong hininga ako. Ilang araw pa ako roon pero pakiramdam ko, unti-unti na akong hinihigop ng misteryong bumabalot sa baryo. Bumigat ang pakiramdam ko habang pinagmamasdan ng lugar kung saan siya nakatayo. Parang may naiwan siyang nakakabalisang pakiramdam. Uy, bro, okay ka lang? Parang namutla ka. Wala. Huwag kang makikinig sa kahit anong sabihin niya, Ariel. Kahit magpakita pa siyang parang mabait o maamo, hindi lahat ng maganda ay ligtas ka. Sus, ano yan? Biglang nagbago ang isip? Kanina lang di ka naniniwala sa akin ah. Takot ka lang eh. Baka maagaw sa'yo si Ariel Karina. Visit naman to, oh. Hindi ganun yun, okay? Tsaka wala naman ako sinabing di ako naniniwala, di ba? Ang sa akin lang, sana di mo na sinabi kay Ariel. Nag-iisip tuloy yung tao, oh. Tingnan mo. Akala ko ba sabi mo delikado? Eh di mas mabuti nga na may alam siya. Ay, nako. Di ka na talaga nawawala ng sagot. Diyan ka na nga. Doc Ariel, pahinga ka na muna ha. Darating na yung lunch natin. Sige Karina, marami-rami pa rin namang pasyente. Maya-maya na lang. Nagpatuloy kami sa pagtanggap ng mga pasyente. Pero kahit anong pilit kong ibalik ang focus, paulit-ulit bumabalik sa isipan ko ang tanong. Anong meron kay Lourdes na tila kinatatakutan siya, ngunit pinagkakatiwalaan din ng buong baryo? Na-check up na ba siya sa health center? Hindi, Doc eh. Wala nang dumating kasi si Lourdes dito. Halos wala nang silbi yung center. Mga buntis na nagpapabakuna na nga lang yata nagpupunta doon. Ibig mong sabihin, sa kanya pumupunta ang karamihan? Hindi sa health professionals? Oo. Kasi nga raw, mas mabilis gumaling kapag siyang humawak. Kapag siya nagdasal. Kapag siya nagpakain ng tinola na may dahon na di ko naman alam kung saan kinukuha. May mga kwento nga na yung may tumor na matanda sa may dulo ng baryo. Wala pang isang linggo, wala na raw sakit. Pero wala pang isang linggo. Nawawala naman yung anak na binata hanggang ngayon, hindi pa nahahanap. Nawawala? Eric, Oo, laging sinasabi na baka naglayas lang. O nakipagtana na, tapos lumayo. Ang kaso, hindi rin makontak eh. Parang may malamig na sumayad sa batok ko. Muli kong naalala ang itsura ng babae sa ilalim ng puno. Tahimik, walang emosyon, walang ngiti. Pero bakit pakiramdam ko kilala niya ako? May record ba kayo ng mga pangalan ng nawala? kay Kapitana Gina, pwede tayo lumapit doon para makita. May mga records naman ng mga nawawala. Kaso wala talagang aksyon. Tingin ninyo,
Papayag siya na makausap ko. Kung lalapit kang mag-isa, baka hindi. Pero kung gusto mo, samahan kita mamayang 6:00 pagkatapos natin dito. Mas ligtas pag may kasama. Tumango ako. Bawat kwento, bawat tingin ng mga taga-baryo, at bawat pagbanggit sa pangalang Lourdes, may kung anong kilabot na nagtutulak sa aking mag-imbestiga pa at alamin ang posibleng dahilan ng mga nawawalang lalaki sa baryo. Sa di kalayuan bigla kong nakita si Noel na akay ni Aling Sela. Mukhang pauwi na ang mga ito kaya nagmadali akong sumunod sa dalawa. Napansin niyo ni Karina kaya agad siyang tumabay sa akin. Ariel, saan ka pupunta? Saglit lang. Gusto ko lang makausap si Noel. May kailangan lang akong itanong. Tanong? Tungkol saan? Tungkol kay Lourdes? Oo. Gusto ko lang malaman kung anong relasyon nila. At kung anong alam niya na baka hindi sinasabi sa iba. Pagdating namin sa tapat ng isang lumang bahay, bahagyang tumigil si Aling Sela at tinanguan kami. Papasok muna kami, iho. Kailangang magpahinga na itong si Noel. Mahina pang katawan niyan. Kaano-ano niyo po si Noel, Aling Sela? Wala. Nandito siya para maingatan ko at mailayo ko sa masasamang nilalang na gusto siyang kunin. Po? Ano po yung ibig ninyong sabihin? May kinalaman po ba ito sa albularyang si Lourdes? Sinabi ko na, hindi ba't binalaan na kita tungkol sa albularyan yan? Kung ayaw mong mapahamak, huwag mo na siyang banggitin. At huwag ka nang mangialam sa kung anong nangyayari sa baryong to. Naiintindihan ko po, Aling Sela. Pero may mga binatang nawawala daw po sa baryo. Hindi ko po mapigilang mag-usisa. Dahil karamihan sa kanila ay mga pasyente ko po ngayon. Ano po bang nangyayari? Umalis ka na. Ang trabaho mo ang atupagin mo rito. At huwag kung ano-anong wala kang kinalaman. Aling Sela, sandali lang po. Kung pwede po, gusto ko lang po sana makausap si Noel. Kahit sandali lang. Sige. Pero dito lang sa may beranda, ha? At huwag mo siyang pipilitin kung ayaw niyang magsalita. Lumapit ako kay Noel. Namumutla pa rin siya. Halatang nangihina. Pero malinaw ang mata niya. Alerto. Para may gustong sabihin pero hindi makahanap ng tiyempo. Noel, pwede ba kitang makausap? Hindi ako taga rito, pero gusto kong maintindihan. Si Lourdes, gusto kong malaman kung sino talaga siya at bakit laging nadadawit ang pangalan niya sa mga nawawala. Tama si Aling Sela, Dok. Mas mabuti nang wala kang alam. Dahil baka madamay ka lang mapahamak. Noel, habang nandito ako, pwede naman akong tumulong. Lalo na kung tungkol sa kalusugan ng pinag-uusapan. Mahalaga ang medical assistance. Hindi lahat ay nadadaan sa mga albularyang gamutan. Dapat ay naiintindihan din ng mga tao sa baryo ninyo. Wala ako sa posisyon para makialam tungkol dyan. Kung nagre-reklamo ka dahil kakunti ang pasyente mo, kay Kapitan Gina ka lumapit. Baka matulungan kanyang manghikayat ng mga tao. Alam ko, Noel, ang gusto ko lang malaman sa'yo ay kung sino ba talaga si Lourdes. Paanong panggagamot bang ginagawa niya? Bakit may usap-usapang nawawalang mga lalaki dito? Wala akong kinalaman dyan. Huwag akong tanungin mo. Kaya pakiusap. Huwag mo akong usisain tungkol kay Lourdes. Mabait at matulungin na manggagamot yun. Pero kung nagdududa ka, ikaw na lang kumausap sa kanya. Para akong kinuryente sa sagot niya. Hindi sigaw, hindi pananakot. Pero sapat ang mga salitang yon para gumapang ang lamig sa aking balat. At sa loob-loob ko, unti-unti kong nauunawaan na lahat ng nangyayari rito ay hindi ordinaryo. At malakas ang kutob kong may kinalaman ng babaeng albularya.
Nakausap mo na ba? Ay, tara na. Tanghali na rin. Manangalian na muna tayo. Tahimik kaming naglakad ni Karina palayo sa bahay nila Noel. Hindi niya na ako kinibo. Ramdam ko ang pagkabalisa niya at lalo lang akong nabahala sa panlalamig ng pakikitungo niya sa paksa. Ang mga tao roon parang bihag ng isang lihim na ayaw nilang ilabas. Ariel, huwag mo masyadong pakialaman si Lourdes kung ayaw mo makuha ang atensyon niya. Pero bakit? Dahil ba sa takot? Hindi lang takot, respeto rin. O baka pagsuko. Sa dami ng taon na dito siya, nasanay na kami. Wala naman siya ginagawang masama. Noong una. Walang ginagawang masama. Pero may mga lalaking nawawala, Karina. At walang gustong magsalita. Hindi madaling kalabanin ang hindi mo lubusang nauunawaan, Ariel. Hindi mo pa siya nakakarap ng malapitan. Kapag naranasan mo na, saka ka magsabi kung ano dapat gawin. Sa pagalingaw-ngaw ng kampana, bigla akong natahimik. Naalala ko ang isang tao, si Kapitana Gina. Kung may sino man sa baryo na maaring magsabi ng totoo, siguro siya yun. Siya ang may alam ng galaw ng komunidad at marahil sa mga pinipiling itago ng mga tao. Karina, kailangan kong makausap si Kapitana Gina. Ngayon, tanghali na, baka sarado na yung opisina. Pupuntahan ko pa rin. Hindi ko pwedeng baliwalain to. Gusto ko lang makakuha ng kahit anong clue. Tumango si Karina pero halatang may pag-aalinlangan. Di ko na siya pinilit sumama. Ako na lang ang tumuloy. Habang papalapit ako sa barangay hall, unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid. Parang may matang nakamasid sa bawat hakbang ko. Ngunit pagdating ko roon, sarado ang opisina. Wala akong magagawa. Kaya naisip kong dumaan sa simbahan. Sa mga panahong walang malinaw na sagot, minsan ang pananampalataya ang takbuhan ng mga tao. Baka doon ko rin matagpuan ang isa pang piraso ng katotohanan. Pagdating ko, nakita ko si Father Enrico sa gilid ng simbahan. Nagpapalit ng bulaklak sa altar ng mga santo. Maaliwalas ang mukha niya pero may lungkot sa mga mata. Father Enrico, Ako nga. At ikaw naman ay... ako po si Dr. Ariel. Isa sa mga volunteers sa medical mission dito sa barangay. Gusto ko po sanang humingi ng konting oras ninyo. May kailangan po akong itanong. Tungkol kay Lourdes, tama ba? Nagulat ako. Wala pa akong sinasabi. Pero alam na agad niya. Tumungo lang ako. Dahan-dahan. Halos ayokong aminin. Halika sa loob, Dok. Hindi lahat ng bagay ay dapat pinag-uusapan sa labas. Ang liwanag mula sa mga stained glass window ay malumanay na bumabagsak sa luma ngunit malinis na altar. Mabagal ang lakad ni Father Enrico habang binubuksan ang kahoy na pintuan ng maliit na silid sa gilid ng altar. Umupo kami sa harap ng lamesang yari sa Nara. Tahimik na ang baryong ito sa paningin ng iba, Dok. Pero hindi lahat ng tahimik ay payapa. Yun nga po ang nais kong maintindihan. Hindi ako naniniwala sa chismis. Pero iba to, Father. Lahat ng daan na tinatahak ko, kay Lourdes ang dulo. Sino po ba siya talaga? Matagal nang nakatira dito si Lourdes. Halos kasamayan ko nang ma-assign ako sa parokyang ito. Pero kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi siya tumatanda. Hindi rin siya nagkakasakit. At ang mas nakakagulat doon,
Lahat ng lumalapit sa kanya, dalawa lang ang nangyayari. Biglang gumagaling o biglang nawawala. Biglang nawawala. May mga ulat noon. Kalalakihan, karamihay mangingisda o tagagubat. Basta may matinding karamdaman. Lalapit kay Lourdes. Tapos hindi na muling makikita. Wala namang ebidensya. Walang bangkay. Kaya wala ring kaso. Hindi ba't delikado yon? Bakit walang nagtanong? Walang tumutol o nag-imbestiga? Dahil natatakot ang mga tao. Kahit papano, gumagaling ang anak nila. Ang ina nila, ang sanggol na halos hindi na humihiga sa simpleng tapik ni Lourdes sa noo. Para bang may milagro. At alam mo naman iyo, madalas sa buhay ng tao kung sino ang nakakatulong, sila ang pinapanigan. Pero hindi naman ho yata tama yun. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, kakapit ang tao sa dilim. Mailigtas lang ang mahal sa buhay. At ang mga nawawala, parang isang sakripisyo na lang kapalit ang mga buhay na idiniligtas ni Lourdes sa baryong ito. Parang napuno ng lamig ang maliit na silid. Biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa matinding kuryosidad. Kung ganun, Father, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga si Lourdes? Naniniwala akong may hindi siya sinasabi. At naniniwala rin akong darating ang panahon na mabubunyag ang lahat. Pero Dok, sana'y pag-isipan mong mabuti kung gusto mong ikaw ang maging tulay para malaman ang lahat ng yon. Father, hindi ko balak manggulo. Pero kung totoo ang lahat ng yan, hindi ba't mas lalong dapat gumawa ng paraan para malaman ang buong katotohanan? Tama ka. Ngunit sa paghahanap ng katotohanan, madalas may kapalit. At ang kapalit niyan ay hindi palaging katanggap-tanggap. May tao po ba sa labas? Minsan, ang mga lihim na lugar na ito ay may sariling paraan ng pagprotekta sa sarili nila. Tumayo ako at nilapitan ang bintana. Walang tao. Pero may iniwang bakas sa lupa. Tila bakas ng paa. Ngunit hindi ordinaryo. Mas malalim. Mas kakaiba ang hugis. Magpahinga ka na, Dok. Baka bukas, mas maliwanag na ang lahat para sa iyo. Salamat po, Father. Mauuna na po ako. Lumabas ako ng simbahan na parang may bumigat sa balikat ko. Hindi ito pagod. Hindi rin ito kaba. Isa itong tahimik na babala. Sa aking paglalakad-lakad napansin kong bukas ang bintana ng maliit na bahay sa gilid ng gubat. May liwanag sa loob. At isang aninong nakatayo sa likod ng kurtina. Ngunit ramdam ko na parang nakatingin sa akin. At kahit hindi ko makita ang muka, alam kong siya yun. Si Lourdes. Kinabukasan maaga akong nagising. Kalmado ang paligid, pero ramdam ko pa rin ang bigat ng mga tanong mula sa nagdaang araw. Sa pangalawang araw ng medical outreach, mas dumami ang dumating na pasyente. Karamihan ay matatanda at kababaihan. Pero ang kakaiba, wala pa rin mga kalalakihan. Doc, mukhang kumalat na rin ang balita. Mas marami na tayong bisita ngayon. Pero wala nang mga lalaki, Karina. Kahit isa. Biglang huminto ang lahat. Ang mga usapan, ang mga yapak, kahit ang hangin. Parang pinigil ang paghinga nito nang marinig ang pamilyar na yabag. Mabigat, matigas, may otoridad. Lumingon ako at nakita ko si Kapitana Gina.
Nakasuot siya ng mahabang saya. Nakaayos ang buhok, ngunit may kaunting alikabok sa laylayan ng suot niya. Tila galing sa isang mahabang lakad. May hawak siyang envelope. Lumapit siya. May bahagyang ngiti sa labi, pero ang mga mata, matalas at naninimbang. Magandang araw, Doc Ariel. Maraming salamat sa inyo, ha. Malaking tulong ang ginagawa niyo rito sa aming baryo. Walang anuman ho, pero ngayon lang po talaga ako nakakita ng ganitong baryo. Tahimik pero parang may itinatago. Pero ginagawa lang po namin ang tungkulin namin bilang volunteer. Napansin kong hawak pa rin niya ang envelope. Mahigpit at tila nagdadalawang isip kung iaabot. Pero sa huli, iniabot niya rin ito sa akin. May iniwan si Karina sa opisina ko kagabi. Sabi niya, kailangan mo raw ito. Listahan? Oo, Doc. Naalala ko kasi yung sinabi mo kahapon na may mga kulang sa listahan ng pasyente mo. Kaya sinubukan ko alamin kay Kapitana kung may listahan ba sila ng pwedeng rason. Binuksan ko ang envelope. Ilang pahina ang bumungad sa akin. Mga pangalan, edad, larawan, at sa dulo ng bawat pangalan may petsa. Petsa ng pagkawala. Lahat ay lalaki. Lahat mula sa iba't ibang purok. Halos buwan-buwan may nawawala. Bakit walang nagsasabi nito? Kapitana, ito po ay seryoso. Kung ganito karami ang nawawala, bakit parang normal lang sa inyo ang lahat? Sinubukan naming ipaabot sa otoridad, Doc. Pero laging walang resulta. Laging kulang ang ebidensya, paulit-ulit. May ilang pamilyang umalis na lang sa baryo, ang iba tinanggap na lang at natutong manahimik. May sumundot na kilabot sa batok ko. Tila ba ang simpleng listahan ay naging paalala na ang baryo, gaano man kapayapa sa labas, ay may nilulunod na sigaw sa ilalim. Hapon na, mabigat ang hangin, tulad ng isip kong puno ng tanong at pangamba. Tahimik ang daan, pabalik sa tinutuluyan kong vacation house, pero hindi ako mapalagay. Paulit-ulit kong iniisip ang mga pangalan sa listahan. Bigla kong napahinto sa tapat ng tarangkahan nang mapansing may nakatayo sa gilid noon. Isang babae, matikas ang tindig, malinis ang kasuotan. Isang puting bestida na may palamuti sa laylayan. Maayos ang alon-along buhok na nakaipit sa kanyang tenga. Maamo rin ang kanyang muka, maputi at makinis ang balat. Parang hindi tinatamaan ng init ng araw kung iisipin. Kung hindi ko alam kung sino siya, aakalain ko ang bisita siya mula sa lungsod. Hindi albularya ang sinasabing may kinalaman sa mga nawawalang binata sa baryong iyon. Magandang hapon, Doc. Nabalitaan kong marami kayong natulungan kanina. Salamat sa inyo. Hindi ako agad nakakibo. Inaasahan kong makita siya sa madilim na sulok ng baryo. Hindi sa harapan ng bahay. Hindi ko alam kung dahil ba sa itsura niya o sa tahimik niyang presensya, pero ay kakaiba sa damdaming bumalot sa akin. Heto nga palang kutsinta. Ako mismong gumawa niyan para sa inyo. Bilang pasasalamat. Salamat. Pero hindi mo kailangang mag-abala. Hindi ito abala kung bukal sa loob. May kung anong lamig ang dumaan sa batok ko. Ang boses niya, banayad. Parang laging may kasunod. Parang sinusukat kung gaano ako kahandang harapin siya. Pwede ba akong pumasok kahit sandali lang? Parang gusto kong tumanggi. Pero mas malakas ang bulong ng kuryosidad. At ang kutob na sa pag-upo namin sa isang mesa ngayong dapit hapon ay may babaguhin siya sa kung paano ko titignan ang baryo. At hindi ako tatanggi sa kabang gumagapang sa akin ngayon.
Pero mas hindi ko kayang palampasin ang pagkakataon. Sige, tuloy ka. Dahan-dahan kong binuksan ang tarangkahan at sinenyasan siyang pumasok. Tahimik kaming naglakad papasok sa veranda. Naupo kami sa magkabilang gilid ng mesa na yari sa kahoy. Ang kutsinta nasa pagitan namin. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang lalapit sa akin. Hindi rin ako sanay na gawin ito, Doc. Pero, minsan, kapag nararamdaman mong may panganib na sa hangin, kailangan gumawa ng hakbang. Anong klaseng panganib? Yung uri ng panganib na hindi kailanman tinanggap ng sensya. Pero alam ng kaluluwa. Minsan, ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi isang babala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Marami ang humahanga sa'yo. Naniniwala sa kakayahan mo. Pero hindi lahat ng sakit ay nadadaan sa alternatibong gamutan. Kung minsan, kapag pinipilit, lalo lamang lumalala. O mas lalo lang nakamamatay. Wala akong pinipilit sa kanilang maniwala sa akin. Gagamutin ko ang sino mang lalapit at ang hindi ay hinahayaan ko. Kung sa tingin mo ay masama akong tao sa ginagawa ko, pasensya na, Doc. Pero sa gawain ito ako nabubuhay. Nabubuhay? Paano? Ang sabi-sabi, hindi ka naman tumatanggap ng bayad. Hindi lahat ng ikabubuhay ay mula sa pera, Doc. Well, si Noel, isa sa mga pasyente mo. Pero mahina siya ngayon. At kailangan kong gamutin. Anong ginawa mo sa kanya? Si Noel ay bata pa, ngunit matalas ang pakiramdam. Marami siyang nakita. Marami siyang hindi dapat naririnig. At ikaw? Marami ka na rin bang nakita at narinig? Higit pa sa dapat. Kaya kung ako sa'yo, pag-aralan mong manahimik. Pero ngayon, lumalapit ka sa akin. Bakit? Dahil ayoko namang ang kasunod na pangalan sa listahang hawak mo ngayon ay ikaw. Anong ibig mong sabihin? May mata ang kagubatan para sa akin. May tenga ang mga lumang bahay na naririnig ko. Tanggapin mo tong ibinibigay ko, Doc. Hindi ko alam kung magkikita pa ulit tayo. Pero sa huli, hindi gamot ang makakapagligtas. Minsan panalangin o kaya'y paninindigan. Mas mabisang mga yon. At tulad ng kanyang pagdating, bigla at tahimik, umalis si Lourdes. Lumabas ng tarangkahan na parang hindi nagdala ng kahit anong gulo. Pero sa likod ng kanyang ngiti, alam kong may unos siyang iniwan. Ariel! Si Lourdes ba yun? Anong ginagawa niya rito? Oo, siya yun. May dala lang ng kutsinta. Siya mismong lumapit? Hindi basta-basta lumalapit si Lourdes. Kapag siya na ang naunang kumilos, ibig sabihin, may mas malalim pang dahilan. Ngayon ko lang nakita si Eric na ganun kaseryoso. Nagkatinginan kami ni Karina. Sa wakas, pareho na kaming hindi bulag sa katotohanan na ang mga nawawala ay bahagi ng mas malaking sikretong unti-unti nang naglalantad ng mukha. Ariel, tama na. Huwag ka nang makialam. Kapag si Lourdes na mismong lumapit, ibig sabihin, may babala na yun. Delikado na. Karina, hindi mo naiintindihan. Lahat ng sinabi niya, hindi yun basta kwento lang. Lahat ng kilos niya may dahilan. At yung listahan ng mga nawawala, hindi ako makakatulog nang hindi ko nalalaman ang totoo. Ariel, minsan, ang pagtatanong ang mas nakakapatay kaysa sa sagot. Hindi mo alam kung anong gulong binubuksan mo. Kapag ang isang gaya ni Lourdes ay kusang lumapit, hindi yung paghatid ng pagkain. Paalala yun na may hangganan ka bilang outsider. Hindi na ako outsider. Hindi na pwedeng manahimik. Kung bawat buwan may nawawala at walang umaalma, sino pang lalaban para sa kanila?
Tila gusto niyang salungatin ang lahat ng sinabi ko. Pero alam kong sa puso niya, ramdam na rin niya ang bigat ng katotohanan. Si Eric naman nakatingin sa akin. Parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya kong panindigan. Kung totoo ngang may masamang puwersang gumagalaw dito, mas lalong hindi ako pwedeng umurong. Kung ganon, hindi mo to kailangan gawing mag-isa. Kung gusto mong alamin ang lahat, isama mo kami. Delikado masyado kung wala kang kasama. Tama si Karina pare. Handa naman kaming tumulong. Mas delikado to kung gagawin mo ng mag-isa. Tumango ako. Sumapit ang gabi. Tahimik ang buong baryo. Masyadong tahimik. Na para bang lahat ay may hinihintay o iniiwasan. Bitbit ang maliit na flashlight at matinding pag-aalinlangan, naglakad ako patungo sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Doon sa dulo, halos natatabunan na ng mga damo ang sanga. Naroon ang kubo ni Lourdes. Bawat hakbang ko, parang may malamig na kamay na dumadapo sa batok ko. Pero hindi ako tumigil. Sa wakas natanaw ko ang kubo. Maliit, gawa sa kawayan at pawid. Ngunit nakatayo pa rin ang buo. May kaunting ilaw mula sa loob. Tila kandila lang ang gamit. Lourdes, Pumasok ka, Doc. Kanina pa kita hinihintay. Wala siyang galit sa boses. Wala ring takot. Tila ba alam na niyang darating ako. Pagkapasok ko, naamoy ko agad ang halimuyak ng mga tuyong dahon at langis. Sa mesa, may mga halamang gamot, bote ng langis at mga papel na may simbolong hindi ko maintindihan. Naramdaman ko ang pagbigat ng paligid. Parang kahit ang hangin ay may kasaysayang hindi binabanggit. Masyadong malakas ang loob mo para pumunta rito ng mag-isa, Doc. Akala ko mapipigilan ka na kanina, pero mukhang hindi ka basta natatakot. wala akong masamang intensyon, Lourdes. Hindi ako nandito para mangusga o manakot. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Katotohanan? Gaya ng alin? Alam kong alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Hindi ba't mas maganda ako manggagaling mismo sa'yo? Para malinaw? Para marinig ng buong gabi kung ano ba talaga ang gusto mong tuklasin. Gusto kong malaman kung anong kinalaman mo sa mga nawawalang residente dito. Kung may mga nawawala, bakit ako agad ang nasa isip mo? Dahil ako'y albularyo? Dahil hindi niyo ako maintindihan? Dahil lahat ng nawawala, huling nakita malapit sa kabahayan mo. Dahil ikaw ang laging binabanggit ng mga residente. Hindi sa boses na may galit, kundi takot. At dahil kahit walang nagsasalita, parang lahat ay sumusunod sa isang di nakikitang utos na galing sa iyo. Yan ang problema sa mga galing sa labas. Akala nyo, lahat ng hindi nyo naiintindihan ay masama. Lahat ng hindi nyo kayang ipaliwanag, kailangan ng solusyon. Kung talagang gusto mong malaman yung totoo, Doc, huwag kang lumapit bilang tagapagligtas. Dahil baka ang sagot, ikaw mismo hindi kayaning tanggapin. Ang ilaw ng gasera ay naglalaro sa anino ng dingding. Ang amoy ng langis at pinatuyong halaman ay nanunuot sa ilong ko. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng kuliglig sa labas. Habang ako ay nananatiling nakatayo sa harap ni Lourdes, pilit pinapanatiling kalmado ang sarili. Napakatapang mo talaga, Doc. Pero alam mo bang ang tapang, kapag hindi maingat, ay nagiging kahinaan? Ngumiti siya ng maamo. Tila walang masamang intensyon, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may aninong hindi mawari. Pagkatapos ay umakbang ito palapit sa akin. Inaplos ang aking braso ng banayad at mabagal. Kailangan mong magpahinga, Doc. Napapagod ang isip kapag pinipilit maghanap ng mga sagot. Sa haplos ng palad niya sa braso ko, mainit
malambot, ngunit may kung anong bigat. Para may dumaloy na kung anong malamig sa loob ng aking kalamnan. Biglang umikot ang paningin ko. Parang biglang naging malabo ang paligid. Kumakapit ang hininga ko sa dibdib at ang boses ni Lourdes ay tila nagiging bulong na lumulutang sa hangin. Ano to? Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito ginagawa para saktan ka. Gusto ko lang maalala mo kung sinong nilalapitan mo. Sige na, Doc. Umuwi ka na. Kailangan mong ipahinga yan. Tumalikod ako. Pilit ibinabalik ang balanse ng katawan. Kinakabahan ngunit hindi nagpapahalata. Huminga ako ng malalim. Pinilit na kumalma. Salamat sa oras mo, Lourdes. Kailangan ko nang umalis. Ingat ka, Doc. Nang makalabas ako sa pintuan, bigla akong napalunok ng malalim. Habang naglalakad palayo, ramdam ko pa rin ang init ng haplos na yon sa aking balat. Ngunit higit pa roon, tila may gumising sa loob ko. Isang pakiramdam na hindi ko pa kailanman naramdaman. At sa bawat hakbang palayo sa kubo, alam kong hindi lang sagot ang nakuha ko. May iniwan siyang marka. Hindi sa balat, kundi sa isipan. At alam kong simula pa lang yun. Saglit ay sinubukan kong lumingon. Ganoon na lang ang pagtataka ko nang makita ko si Noel na nakatayo sa may likuran ng bahay ni Lourdes. Nang subukan kong pilitin ang sariling humakbang pabalik, tila may sariling mga utak ang aking mga paa at diretsyong tinahak lang nito ang daan pa uwi. Ramdam ko pa rin ang lamig ng simoy ng hangin sa pumapasok sa suot kong jacket habang marahan akong lumabas ng bahay. Ang katahimikan ng paligid ay bahagyang binasag ng huni ng mga ibon. Tila isang normal na simula ng araw, pero may kung anong kabigatan sa dibdib ko. Hindi ko alam kung epekto pa yon ang nangyari kagabi o may ibang bagay na paparating. Sa gilid ng kalsada, kita ko agad sina Kapitana Gina at Aling Sena. Sela, hindi ko na alam kung paano ko uulitin sa'yo. Binilin ko sa'yo si Noel. Bakit mo siya hinayaang mawala? Hindi ko po sinasadya, Kapitana. Nagpaalam lang siyang iigib ng tubig. Sandali lang daw. Pumikit lang ako ng kaunti. Pagdilat ko, wala na siya. Napakunot ang noo ko. Ang pangalan ni Noel ay tila martilyong muling tumama sa isip ko. Sa pagkakatanda ko, siya ang nakita kong nakatayo sa likod ng bahay ni Lourdes kagabi. Magandang umaga po, Kapitana. Aling Sela. Ano pong nangyari? Nako, Doc, ikaw pala. Si Noel kasi nawawala kagabi pa. Dapat sana'y pupunta sa inyo ngayon para tumulong ulit ngayong outreach. Pero hanggang ngayon hindi pa umuuwi. Ang huling kita sa kanya, nasa poso raw, may dalang timba. Nagganap na po ba kayo? Hindi pa formally. Nagkalat lang kami ng tao para ikutan ang mga paligid ng bahay at tabing ilog. Pero wag kang mabahala. Siguro naman kung saan lang pumunta yon. Kapitana, Dok, hanapin niyo si Noel. Wala siyang ibang kasama sa buhay. Ako lang ang tumutulong sa kanya. Ako po ang may kasalanan kung may masamang mangyari sa kanya ngayon. Mamayang hapon, Dok. Papupuntahin ko na sa barangay hall ang mga tanod. Magkakasa tayo ng maayos na paghahanap. Pero kung makakatulong ka, lalo na si Karina at Eric na mukhang malalakas ang loob na ungkatin ang mga ganitong kaso, baka lang kayong mas lapitan ng katotohanan. Susubukan po namin, Aling Sela. Magpahinga na po muna kayo. Wala po kayong kasalanan sa kung ano man ang pwedeng nangyari kay Noel. Alam po natin lahat dito
na hindi kayo o ang kaanak ng mga nawawala ang dapat sisihin. Tinulungan kong makapasok muna sa bahay niya si Aling Sela bago ako dumiretso sa covered court. Pagdating ko sa medical site, ramdam ko agad ang tensyon sa hangin. Hindi ito gaya ng mga nakaraang araw. Hindi ito pagod, hindi ito init, kundi isang uri ng kaba na sumasalubong pa lang sa pintuan ng covered court. Doon ko nakita sina Eric at Karina. Mabilis ang lakad nila palapit. Pareho silang may kunot ng noo at pamumutla na hindi ko alam kung dala ng puyat o ng takot. Ariel! Buti nandito ka na. Saan ka ba nang galing kagabi? Galing kami ni Eric sa bahay mo kagabi, wala ka. Lumabas lang ako sandali. Ariel, nawawala si Noel. Alam ko, Paano mo nalaman? narinig ko si Kapitana kanina. Nagagalit kay Aling Sela. Basta ang sabi, simula pa kagabi, hindi siya umuwi. Sinubukan na rin maghanap ng ibang mga taga rito kahit sa mga kaibigan at kakilala niya pero wala eh. Nagtanong na rin si Kapitana sa ilang residente. Wala. As in, parang naglaho. Ariel, yung totoo, saan ka galing kagabi? Sa kubo ni Lourdes. Ano? Pare, anong ginawa mo ron? At pumunta ka pa talaga mag-isa sa kubo ni Lourdes? Ariel, anong iniisip mo? Kailangan ko lang malaman ang totoo. Pare, kanina, parang hindi ka gulat sa mga binalita namin kay Noel. Sabihin mo nga sa amin, nakita mo ba si Noel doon? Oo, nakita ko nga siya roon. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Paglabas ko, pagkatapos kong makausap si Lourdes, si Noel, nakita ko sa likod ng bahay niya. Nakatayo lang siya. Parang wala siya sa sarili. Parang walang emosyon ang mukha niya. Delikado to, Ariel. Pagkagaya ng iba, tuluyin na rin mawala si Noel. Kaya nga kailangan na natin kumilos hanggat may oras pa. Diyos ko, ano ba kayong dalawa? Paano kung kayo naman ang mapahamak? Hindi naman siguro. Kung hihingi tayo ng tulong kay Father Enrico. Kailangan niyo pa ba talaga makialam? Karina, ang tagal na natin sa baryong to. Akala mo ba, hihinto yan kung magiging tahimik tayo? Baka nga ang mangyari, lalong maubos ang tao rito. At hindi lang lalaking tuluyang mawawala. Hihintayin mo ba bang lumala ang lahat? Tama si Eric, Karina. Habang maaga pa, mas mabuting kumilos na tayo ngayon. At sa gulo ng emosyon, sa gitna ng sigawan at pagpigil ng luha, napatingin kami lahat sa kabilang dulo ng court. Doon sa may lilim ng puno sa gilid ng covered court, nakatayo si Lourdes. Suot pa rin niya ang parehong puting blusa. Hindi nagbago ang ngiti. Tahimik, kalmado at parang walang nangyayari. Pero ramdam ko ulit ang haplos niya, hindi sa balat kundi sa loob, sa kaibuturan. Para siyang multong may hawak sa utak ko. Nandito na siya. Sandali lang. Hoy, Eric, nababaliw ka na ba? Saan ka pupunta? Hoy, Lourdes! May alam ka sa pagkawala ni Noel, di ba? Huwag ka nang lumapit, Ariel. Kailangan natin samahan si Eric. Baka kung anong gawin sa kanya ni Lourdes. Agad kaming nagtakbuhan ni Karina papunta kay Eric. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Sunod-sunod, mabigat, parang galing sa ilalim ng dibdib. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil nararamdaman ko na naman ang init. Hindi mula sa katawan ni Lourdes kundi sa paligid niya. Para siyang may dalang ibang panahon. Eric, para kang bagong panganak na bata eh. Ano akala mo? Kung may mangyayari sa'yo. Wala akong pakialam. Kailangan nating malaman ng totoo. Hindi na pwede ang puro takot. Tumigil kami ilang hakbang mula sa kanya. Si Lourdes ay nakatayo pa rin, hindi kumikibo at tila naghihintay. At nang mas malinaw ko siyang nakita, parang may nabago. Ang mga mata niya, hindi na ito malumanay.
Ito'y malalim, mabigat, mapang-akit at nakakatakot. Magandang umaga, Eric. Hindi mo kami mga kaibigan para batiin mo ng ganyan. Nasaan si Noel Lourdes? Sabihin mo, saan mo siya dinala? Hindi ko alam, Doc. Hindi ba't ikaw ang nakakita sa kanya kagabi? Paano? Lourdes, huwag mo kaming paikutin. Sabihin mo kung anong ginawa mo kay Noel. Kung anong klaseng kababalagan ang ginagawa mo sa baryo namin. Kababalagan? Ako? Hindi ba't kayong pumasok sa lugar ko na may dalang pagdududa, takot at galit? Ang ganong iniriya ay mas madaling kalabitin ng kung anong nasa paligid. Ano raw? Ibig mong sabihin, may ibang gumalaw? Maraming humahanap ng liwanag, Doc. Pero kakaunti lang ang may lakas loob na pumasok sa dilim para kunin ito. Kaya nga hindi ako nagtataka kung bakit kayo narito. Tingnan na lang natin kung hanggang saan kayo tatagal. Hindi ito tungkol sa amin. Ito ay tungkol kay Noel. Si Noel ang pumili ng kapalaran niya. Anong ibig mo sabihin? Ang dami mong paligoy-ligoy eh. Kung sa bunutan na lang kaya kita dyan na malaman mo yung pinagsasabi mo walang kwenta. Sumagot ka na maayos, Lechika. Lourdes, anong ibig mong sabihin? Nasaan ba si Noel? Wala akong dapat ipaliwanag sa inyo. Naglakad palayo sa amin si Lourdes. Mabagal at tila walang pakialam sa bigat ng mga mata naming lahat ay nakatutok sa kanyang likuran. Wala siyang takot. Parang alam niyang susundan siya. At oo, sinundan ko siya. Ariel! Hoy! Ano ginagawa mo? Kailangan kong malaman ang lahat. Sa sinabi ni Lourdes, posibleng buhay pa si Noel. Hihintayin pa ba nating masayang ang pagkakataon to? Ariel, sandali lang! Huwag kang sumabak mag-isa! Hindi. Dito lang kayo. Lapitan niyo si Father Enrico. Humingi kayo ng tulong. Hindi ko na sila nilingon pagkatapos kong sabihin yon. Hindi dahil ayokong pakinggan sila, kundi dahil ramdam ko na isang maling hakbang lang, mawawala na siya sa paningin ko. Pumasok siya sa likod ng paaralan, sa mas makapal na bahagi ng puno, sa lugar na parang hindi na naaabot ng araw. Tumingin siya sa akin saglit. Si Lourdes, sa kanyang mga mata, hindi ko na alam kung siya pa ba talaga yun. Parang may ibang nilalang na tumitingin pabalik. Bakit ka sumusunod? Dahil kailangan kong makita si Noel. At makikita mo siya sa pagsunod-sunod mo sa akin? Ariel, mapanganib ang pag-usisa sa mga lihim na pinili ng itago. Pero sige, kung yan ang gusto mo, sumama ka. Lumakad kaming muli sa mas malalim na gubat. Mas malamig ang hangin. Para bang unti-unti akong hinihiwalay sa mundo ng tao. At habang sumusunod ako, ramdam kong may gumagalaw sa paligid. Parang may mga matang nakamasid at nag-aabang. Biglang, isang amoy ang tumama sa ilong ko. Matingkad, malansa, mapakla. Parang pinagsamang dugo, nabubulok na laman at usok. Napapikit ako at napasinghap. Ano tong amoy na to? Tumingin sa akin si Lourdes at doon ko nakita ang biglang pag-iba ng aura niya. Wala nang mapagkumbabang ngiti. Wala nang malamig niyang katahimikan. Ang naiwan ay isang ngising may dalang bangungot. Ngayon mo na aamoy ang katotohanan, Ariel. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya sa akin. Mabagal, parang nilalasap ang bawat hakbang palapit. Ang kanyang mukha, dati maamo, ngayon baloktot. Ang mga mata walang saysay ng buhay. Puno ng dilim. Parang isang nilalang na hindi na dapat umiiral sa mundong ito. Alam mo, maswerte ka. Yung iba,
Hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magtanong. Pero ikaw ay pinayagang tumingin. Dahil alam kong naghahanap ka at hindi titigil. Nasaan si Noel? Bakit ba lagi niyong hinahanap ang mga hindi na dapat hanapin? Kapag nawala, ibig sabihin may dahilan. At minsan, ang dahilan ay hindi mo gugustuhin marinig. Napalingon ako sa paligid. Sa likod ng mga puno, parang may mga aninong gumagalaw. Mabagal. Pilit nagtatago pero hindi maitago ang mabibigat nilang hakbang. Ano ka ba talaga? Anong ginagawa mo sa mga lalaki dito sa baryong ito? Ako? Isa lamang akong manggagamot. Ngunit sa gabi, gaya ng iba, meron din akong pangangailangan. Lumapit pa siya at sa isang iglap hinawakan niya ang kamay ko. Parang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ko. Nanginginig. Nagsisikip ang dibdib ko at tumitibok ang ulo ko. Parang sinisilip ang utak ko. At doon ko nakita, hindi mga larawan kundi alaala. Isang lalaking walang buhay, nakasabit sa puno. Isang babaeng umiiyak habang hawak ang sugatang katawan ng binatang lalaki. Isang lalaking pinapakain sa lupa habang nakangiti si Lourdes. Lahat sila'y dinala rito. Sa kagubatang ito, sa piling niya. At lahat ng kanyang biktima ay tila mga nilapan ng hayop ang tiyan. Wasak, ubos ang laman loob at halos naliligo na sa sarili nilang dugo. Tama na! Tama na! Ngayon ay alam mo na. Ang lugar na ito'y gutom. At ang kagutuman ay kailangang pakalmahin. Kailangang pakainin. Binitawan niya ang kamay ko. Nanginginig akong napaluhod. Ramdam kong basa ang pisngi ko. Hindi ko na ba alam kung pawis ba to o luha. Pero malinaw na sa akin ang lahat. Si Lourdes, hindi siya tao. Isa siyang aswang. Isa siyang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng agham, batas o dasal. Anong kailangan mo sa akin? Wala. Hindi ba't gusto mong usisain lahat? Ngayon, ipinakita ko na sa'yo. Sapat na ba ang mga nalaman mo? Nasaan si Noel? Biglang dumilim ang langit. Parang may lumamon sa araw. Wala pang ilang saglit, napalitan ng kulay abo ang paligid. Hindi gabi, pero hindi rin umaga. Isang uri ng takip silim na hindi mo alam kung may katapusan. Tahimik pa rin ang kagubatan, pero may bumibigat at may bumabalot. Tumingin sa akin si Lourdes. Dahan-dahan ang bawat galaw niya. Tila may sinasayaw na ritual. Ang mga kamay niya, iniangat niya sa hangin. Tapos, iniunat sa akin. Sa anyo ng kanyang mga daliri, tila may ginuguhit siyang hindi ko maintindihan. Ang lahat ay may kapalit, Ariel. At ito ang kapalit ng pang-uusisa mo. Anong ginagawa mo? Lumapit siya. Mabagal. At sa bawat hakbang niya palapit sa akin, tila may humihigop sa lakas ng tuhod ko. Parang may humahaplos sa bato ko na malamig at mapanlin lang. Biglang hinawakan niya ang mukha ko gamit ang dalawang kamay niya. Dahan-dahan at maingat. Parang nangaakit. Parang inaamo ang isang hayop bago katayin. Lourdes, anong ginagawa mo sa akin? Ang katawan ay lalang ng mundo. Ngunit ang alaala ay sa lupa. At ang alaala mo ay inaangkin na rin ang kagubatang ito. Hindi ko maramdaman ang paligid. Ang mga puno ay tila umaangat. Ang lupa ay humihinga. Parang may mundo sa ilalim ng mundong yon
at pilit akong hinihigo pababa. Tama na. Ayoko na. Ayoko na. Pero hindi siya tumigil. Patuloy siyang humahaplos. Ang kanyang mga kuko tumatama sa balat ko. At sa bawat tama nito, may mga imaheng pumapasok sa isip ko. Hindi lang mga larawan, mga pakiramdam, sakit, sigaw, takot. Sa isang iglap, pakiramdam ko ay nawawala ako. Huwag kang lumaban. Lahat sila lumaban. At tingnan mo kung nasa na sila ngayon. Hindi ako tulad nila. Ngayon pa lang, Ariel. Alam kong alam mo na isa ka sa kanila. Hindi ka na lang saksi at mapang-usisang dayo. Ikaw na ang susunod. Napaatras ako. Nanginginig na rin ang aking mga kamay. Nang hinawakan ko ang aking dibdib, parang gusto na nitong kumawala. Pakiramdam ko, babagsak na ako anumang oras. Pero biglang, Ariel! mula sa di kalayuan, sumabog ang sigaw niyang parang putok sa tenga ko. At sa sigaw na yun, naputol ang haplos ni Lourdes. Tumingin siya sa direksyon ng sigaw. Pagkatapos ay hinihingal na binitawan niya ako. Para siyang hayop na naabutang nangangain ng buhay. Hindi maaari. Anong ginagawa mo kay Ariel, Lourdes? Napalingon si Lourdes kay Karina. Ang dating maamong mukha, ngayon ay punong-puno na ng galit. Nag-aalab ang mga mata niya. Parang nasusunog ang kaluluwa niya mula sa loob. At para bang bigla siyang tumanda ng 10 taon. Hindi nyo dapat pinakikialaman ito! Hindi ito para sa inyo! Kayong mga bata, mga walang alam! Mga hadlang! Wala kang karapatang saktan ng kahit sino dito sa baryo namin! Halimaw ka! Anong meron sa'yo, ha? Anong binubulong mo sa kanya? Para siyang bumangga sa pader ng hangin. Humakbang si Karina, pero tila may bumalot sa kanya. Akala mo'y usok o enerhiya. Hindi ko rin alam, hindi ko maintindihan. Basta't nanginginig ang katawan niya sa ere kahit hindi siya hinahawakan ni Lourdes. Karina! Bitawan mo siya! Pakawalan mo sila! Hayop ka! Karina, Eric, umalis na kayo. Hindi siya normal. Isa siyang aswang. Ginising nyo ang mga alaala! Ang katotohanan dapat ay nakabaon na sa lupa! Anong pinagsasabi mo? Halimaw ka! Aswang! Pakawalan mo kami! Hindi nyo alam kung anong uri ng apoy ang binubuksan nyo! Ang kakahuyan na ito! Ang katahimikang to! May kabayaran ang lahat! Napaatras si Eric sa malakas at malagong na sigaw ni Lourdes. Sa iglap na yun, tuluyan ang naglaho ang magandang imahe ng babaeng tahimik at malumanay. Ang anyo sa harap namin ay hindi na si Lourdes, kundi isang nilalang na matagal nang naninirahan sa dilim. Ang kanyang kutis na dati makinis at mapusyaw, ngayon kulubot, kulay abo at tila papel na pinilas sa hirap ng panahon. May mga bitak-bitak sa gilid ng kanyang labi at ang mga ngiti dati maamo, ngayon nakausli ang naninilaw na mga ngipin. Hindi pantay, parang matatalas na pangil ng hayop na sanay sa panguyahan ng laman. Ang mga mata niya ay lumalim, tila ba nawala ng puti at napuno ng itim. Nangingintab na parang mata ng uwak. May gumagapang na mga ugat sa paligid ng mga pisngi at noo. Itim at pulang parang nabubulok na ugat sa ilalim ng balat. Ang leeg niya ay pumayat ng husto. Halos makikita mo na ang buto at litid na gumagalaw sa bawat salitang kanyang binibigkas. Ang kanyang buhok na dating nakaayos at mahaba, ngayoy buhaghag, mahaba pa rin ngunit basa, tila laging nilublob sa putik. Sa dulo ng mga daliri niya, lumitaw ang mahahabang kuko, itim, baluktot at parang pandurok ng mga patay. At higit sa lahat ang kanyang likuran ay bahagyang yumuko, ngunit sa kabila ng pagtanda ng anyo, may lakas sa bawat galaw. Parang katawan ng patay
ngunit may diwang hindi mamamatay. Doon ay malinaw sa amin na hindi na siya si Lourdes. Isa siyang matandang aswang. At habang unti-unti siyang lumalapit sa amin, dama ko ang bigat ng presensyang iyon. Kung ayaw niyong makinig sa akin, pues, ang kagubatan na mismo ang magtuturo sa inyo ng leksyon! Biglang sumulpot mula sa gilid sina Aling Sena, Kapitana Gina at Father Enrico. Habol ang hininga nila. Tila matagal nang tumatakbo. Hawak ni Kapitana ng isang flashlight, nanginginig sa mga kamay. Oh, Diyos ko! Ano yan? Wala na siya! Hindi na siya si Lourdes! Umatras kayo. Di na siya nasa ilalim ng kanyang sariling lakas. Mga pakialamera! Akala niyo ba ligtas kayo sa mga kasalanan ng lugar na ito? Ang lahat ng binuhay at pinagaling ko, ito ang kabayaran! Kumunot ang noo ni Lourdes. Isang galaw ng kamay. Mabilis at tila may kasamang hangin na pumunit sa paligid. At doon sa gitna ng madilim na lupa, tila may bumukang bunganga ng impyerno. Ilang saglit lang at mula rito'y iniluwal ang halos wala ng buhay na katawan ni Noel. Hubad ang pangitaas niya, puno ng galos, nalalambot, duguan ang gilid ng kanyang mga bibig. Noel! Sa harap naming lahat nakaluhod si Lourdes. Ang anyo niya, ngayon may lumalabas ng mahahabang kuko sa kamay. Punit-punit ang mga kasuotan at sa isang iglap, sinimulan niyang lapain ang katawan ni Noel. Hindi na siya tao. Isa siyang hayop. Isa siyang halimaw na isinilang ng mga lihim na hindi dapat muling binuhay. Anong kasalanan namin sa'yo? Bakit mo ginagawa ito? Tama na. Tama na. Noel, apo ko! Ang apo ko! Sa gitna ng sigawan, unti-unting humakbang si Father Enrico. Wala siyang dalang armas. Hawak lamang niya ang rosaryo at isang maliit na bote ng banal na tubig. Tumigil siya ilang hakbang mula kay Lourdes, kahit nanginginig. Exorciso te omnes imoldos spiritus, omnes satanica protestas, omnes incorso infernales adversaria. Habang bumabanggit ng orasyon si Father Enrico, biglang kumilos si Eric. Pinulot nito ang kahoy at mabilis na inipon sa isang tabi, sa may likuran ni Lourdes. Kailangan nating tapusin to. Ngayon na! Para sa mga taong nawala at naging biktima. Sabay-sabay na lumalablab ang apoy sa paligid. Pabilog, parang isang bitag. Si Lourdes, abala pa rin sa paglapa ng katawan ni Noel. Ngunit nang maramdaman ng apoy, Hindi pa ako tapos! Hindi pa ako tapos! pero sa lakas ng panalangin ni Father Enrico, sa bawat orasyong binabanggit niya, tila may tumutulak na hindi matawarang lakas. Hangin na hindi gawa ng kalikasan. Puwersang banal. Tinangay ng puwersa si Lourdes. Papasok sa bilog ng apoy. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nangangalit. Sumisigaw sa galit. Walang makakapigil sa akin! Kayo rin! Kayo rin ang isusumpa ng lupain ito! Ah! Tinupok ng apoy ang kanyang katawan. Sumisigaw si Lourdes hanggang sa mapaos, hanggang sa wala nang natira kundi usok, abo at isang katahimikang parang matagal na naming inaasam. Naupos ang madidilim na ulap sa ibabaw. Walang iniwang bakas maliban sa malamig na hangin at ang amoy ng nabubulok na hindi mo matukoy kung saan ang gagaling. Habang ako naman ay nangihinang napaluhod,
Basang-basa ng pawis at animoy hinihingal sa lahat ng mga nasaksihan. Tapos na? Ariel! Eric! Karina, Makalipas ang ilang araw, muling sumikat ang araw sa bayang minsan ay nilamon ng dilim. Malamig pa rin ang hangin. Ngunit wala na ang bigat sa dibdib ko. Parang may naibalik. O baka naman may nawala na dapat nang mawala. Nagtipon-tipon ang mga tao sa barangay court. May konting kainan, may konting sayawan, pero mas nangibabaw ang pasasalamat. Mga kababayan, isa pong masigabong palakpakan para sa ating mga naging katuwang nitong medical mission. Isa sa mga naging ilaw natin ngayong linggo ay si Ariel. Isa siyang dayong. Pero sa loob ng ilang araw, naging bahagi siya ng pamilya natin. Ngayon, pakinggan natin ang kanyang mensahe para sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko ito uumpisahan. Pero salamat sa pagtanggap, sa tiwala at sa pakikibaka. Kahit hindi lahat ng sugat ay kaya ng gamot, natutunan kong kayang gamutin ang katotohanan at kabutihan. Maraming salamat po. Anak, sa kabila ng lahat, salamat. Para to sa'yo nga pala. May mga kakanin yan at ilang delikasis. Pasensya na't di ko lang alam kung paano ko pasasalamatan ang isang katulad mong may mabuting puso. Maraming salamat po, Aling Sela. Mag-iingat po kayo parate. Kung alis ka man bukas, siguraduhin mong babalik ka. Ha? dami pang dapat ayusin sa mundo, Ariel. Pero ngayon, pahinga ka muna. Deserve mo yun. Tumango ako. Walang salita ang sakto para sa lahat ng nararamdaman ko ngayon. Pero sapat na ang katahimikan. Sapat na ang init ng araw. Ang presensya ng mga taong minsan naging estranghero pero ngayoy naging bahagi ng kwento ko. Tahimik akong naupo sa gilid ng court. Inilabas ko ang maliit na rosaryo na iniwan ni Father Enrico sa kamay ko. At habang pinagmamasdan ko ito, alam ko may mga sugat na hindi maghihilom agad. Pero gaya ng paghilom ng gabi matapos ang delubyo, darating din ang liwanag. Palagi. Kung mapili man ang kwento kong ito para sa mga tagapakinig, gusto ko sanang itanong, sa palagay nyo, tama nga bang sinundan ko si Lourdes ng araw na yon at nakialam? O kung kayo ang nasa kalagayan ko, susubok pa rin ba kayong alamin ang totoo kahit maaring kapalit nito ay ang buhay nyo? I-share nyo sa comment section ang inyong sagot at gusto kong marinig ang opinion ninyo sa kwento kong ito.